Hi! Hello mga ka-sisters, mga ka-brothers. Alam nyo ba, napakalungkot ng panahon ngayon. Napakaraming taong na-depress. Maraming hindi magandang pangyayari sa buong mundo. Dahil yung ibang country ay war, yung iba ay may bagyo, yung iba may linugs. Kaya at yung iba naman sa sobrang kahirapan ay na-depress, sobrang nawalan ng pag-asa dahil nga wala nang makain, walang pera, walang pambayad sa utang, kaya marami ang nagka-depress. Kaya naisipan ko ang content na ito na magkwento sa inyo tungkol sa buhay ni Job. Si Job ay nakatira sa lupain ng Uz doon sa Israel. Siya ay mabuting tao, matuwid, at walang kapintasan ang kanyang pamumuhay. Umiiwas siya sa kasamaan. At may 3 siyang anak na babae, may 7 siyang anak na lalaki. May takot siya sa Diyos, kaya naging mayaman siya. Pinagpala siya ng Panginoon. Pinakamayaman siya sa lupain ng buong silangan ng Israel dahil may 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, may 500 paris ng baka, at 500 ang kanyang asnong babae. Hindi pa yun kasali yung mga lalaking asno, kaya napakaraming hayop at marami din siyang alipin. At isang araw ay gumawa sila ng pag-aalay, handog na sinunog, or burnt offerings. Ito ay ginagawa nila upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay naghahandog sila ng handog na susunugin. Isang hayop, lamb o yung tupa. At nakita ito ng Panginoon. At andun din si Satan, nakikiisyuso, nakikimaritis. Sabi ng Panginoon, saan ka nanggaling, Satan? Sabi ni Satan, paruot parito ako, Panginoon. Nililibot ko ang mundo. Siguro tinitingnan mo rin si Job, yung aking alagad na matuwid, matapat sa akin. Sabi ni Satan, naku, matapat lang siya sa iyo dahil binigyan mo siya ng maraming kayamanan. Pero subukan mo na kunin ang lahat ng iyon. Di ba susumpain ka? So sabi ni God, o sige, gawin mo, subukan mo, pero huwag mong siyang sasaktan. Kaya ginawa ni Satan ang lahat ng pagsubok kay Job. Ang unang pagsubok ni Job ay sinalakay ng mga sabiyo ang kanilang mga alipin, ay yung mga baka at asno. At isa lang ang nakaligtas na nakabalita kay Job. Hindi pa natatapos yung pagsasalita ng tauhan ay may iba pang dumating na tauhan na sinasabi na may malaking apoy na tinimaan ang mga tupa at ang nagpastol. So nasunog ang lahat at siya lang ang nakaligtas. Habang nagsasalita pa si Job ay may iba na namang nagbabalita na may mga Kaldiyo na sumalakay sa kanila at pinatay ang kanilang mga kamilyo at ang kanilang mga tauhan. Siya na lang isang nakaligtas. At hindi pa nga tapos ang kanyang pagsasalita ay may iba na namang dumating na tauhan na nagsasabi na yung bahay ng kanyang anak na panganay ay dinaanan ng malakas na hangin at ito'y nawasak at nabagsakan ang mga anak ni Job. At siya lang isa ang nakaligtas. Nang marinig ni Job ito ay tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos ay inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at tumira pa sa lupa. Para sumamba sa Panginoon, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. So sinabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. So sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job.
dahil hindi niya sinisisi ang Panginoon sa mga nangyari sa kanya. Mga ka-sisters, ka-brothers, kung sa atin iyon mangyayari, ewan ko lang. Kasi nga kung minsan sobrang init ng panahon, magmurmur na agad tayo na sobrang init. Pag sa ulan naman, sobrang ulan. Magmurmur tayo, hindi na lang tayo magdasal at magpasalamat dahil binuhos ang ulan at may init upang ang ating mga pananim ay mabuhay, upang tayo ay makakain ng abot ng ating mga pananim sa uma. Kaya ang pangyayari kay Job ay hindi basta-basta. Walang normal na tao na kayang makatayo, liban na lang kung ikaw ay malapit sa Diyos. Kung ang iyong puso ay talagang nakapokus sa Diyos, may takot sa Diyos, yun lang ang kayang makatayo. Yung matuwid ang puso. Kasi kung hindi tayo, alang-alangan tayo, 50-50 lang ang ating pananampalataya sa Diyos, sigurado po, hindi tayo makatayo dahil madidepress tayo. Kasi yung pangyayari kay Job, maya-maya may nagbalita at ang pinakamasakit ay yung namatay ang kanyang 10 anak. Hindi yun kaya. Isang balita lang na nabagsakan ng bahay. Naku, grabe. Pero kinaya ni Job. Hindi talaga basta-basta ang ugali ni Job. Hindi natin yan kaya siguro, no? Pero magdasal tayo na sana sa kunting mga pagpasubok sa buhay ay makatayo tayo. No, maging matapang tayo sa pagharap ng mga pagsubok na ito. Dahil kung makayanan natin ang mga pagsubok na yan, sa huling mga araw ay bibigyan ng Diyos ng korona ang bawat isa sa atin. Bibigyan tayo ng Diyos ng eternal life. Doon ay hindi na mamamatay at hindi na iiyak, hindi na masasaktan, wala nang problema doon sa kanyang tirahan doon sa langit. Kaya tibayan lang natin ang ating puso at palagi tayong magdasal na huwag sana tayong mapunta doon sa mga pagsubok ni Satan, dahil minsan mga pagsubok ay tinutulot o ginatugutan sa Diyos, no? Dahil ito ay isa lamang pag-test, no? We are tested by yung mga trials, temptations, at sinusubukan lang tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya magtiis na lang po tayo at palagi po tayong magdasal. Palagi tayong magtawag sa pangalan ng Panginoon dahil Siya lang talaga ang makatulong sa atin. Siya lang ang ang makapangyarihang Diyos. Hindi natin kaya si Satan. Ang makakaya magkipag-away sa Kanya ay ang Panginoon lamang. Siya lang ang may kaya. At saka may natutunan din ako na ang Diyos ay magbibigay ng kayamanan, ngunit Siya rin pala ang babawi nito, no? Kaya ingat-ingat tayo, kayong mga mayayaman ay huwag kayong kumpiyansa. Kailangan pa rin natin ang Diyos. Palagi tayong magdasal palagi, at huwag makalimutang magsimba, magpasalamat sa Diyos. Yun lang mga kaibigan ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hindi po ako pastor kaya ganun ang aking pagsasalita. Isa lang po akong housewife. At maraming salamat mga ka-sisters, mga kaibigan. Sana i-share nyo po at i-like at follow na rin po at mag-subscribe. Maraming salamat mga ka-sisters, mga ka-brothers. Good day. God bless everyone.